Nakakatawa talaga ngayong araw na 'to. Hmm, Tawag nito, yung amo ko kanina nagpapahanda siyang ginagamit nilang abaya. Tapos nakasigaw na naman siya. So parang nag-ano ako, tinanong ko siya, sabi ko, "Bakit kailangan mo sumigaw?" Sabi niya, "Hindi ko mahanap yung hinahanap kong gamit kaya sumisigaw ako." Tapos hindi na ako nagsalita. May hinahanap siyang gamit. Yung lahat ng hinahanap binigay ko naman sa kanya. Tapos naalala ko, ay hindi ko naalala. Sabi niya, "Tingnan, sa bag ko wala ba?" Tapos nandun sa bag niya hinahanap niya. Napaluha lang ako. Tapos kasi itong magaling mo kasama, sila-sila lang talaga nag-uusap dito. Ginagawa talaga nila akong walang silbi. Yun talaga ang inaano na sa akin na ini-impose nila na wala akong silbi. Tapos itong kasama ko, sila-sila lang nag-uusap. Naririnig ko na, kasi ang usapan kahapon, hindi na magluluto dahil nga napapagod siya sobra. Tapos kanina, parang nagpaawa-awa siya, nagdrama-drama na naman ata siya. Parang siya pang nagpresentang magluto. Bakit? Kasi wala siyang nireklamong pagod siya eh. Tapos, kung di ko pa siya tinanong, sabi ko, maghahanda ng lamesa sa labas. Which is tama naman talaga na. Ako talaga dapat ang magtatanong sa trabaho ko yun. Sabi ko, maghahanda ba ng lamesa sa labas? Oo daw. Sige. Tapos, eto, nagplantya na naman ako ng nanay ko, nung Sheila. Talaga, napakabait talaga ng sitwasyon. May kaunting na naman, may kaunting na plantya. Hindi ko alam kung binaplantya niya yun dun sa pinuntahan niya sa Riyadh. Tapos yung isang abaya pa niya, wala din. Hindi ko rin nabanggit sa kanya na wala rin sa isip ko na wala dun sa dala niyang maleta. Tatanungin ko pa yung kababayan dun sa Riyadh. Pag wala na naman yun, wala talaga, sinisignus talaga ako. Kapag di ko talaga tinibayan yung utak ko, bibigay talaga dito. Kasi lahat na lang. Tapos kanina tinatawag din ako ng dalaga, pinalaban niya, dami sabi niya, "Nakita mo to, marumi, laban mo yan." Yung sinuot niyang abaya kahapon. Laban ko, binitbit ko. Binitbit ko papunta doon sa laban. Sabi niya, "Ibigay mo sa akin sapatos ko." Hinanap ko doon sa nagdadasal yung anak niya doon sa isang kwarto. Hinanap ko dito sa taas, nandito sa taas. Tapos papunta naman ako, sasalang ko yung damit na pinapalaban niya. Tawag naman yung dalaga. Eh, hindi ko narinig dahil sa makina. Sabi nung kasama ko, tinatawag ko nung amo natin. Tapos dinedma ko. Tapos tinawag uli ako, lumapit doon. Sabi ko, sandali lang. Kasi may ginagawa naman talaga ako. So parang sinisignus ako. Sabi ko, within this week, i-upload ko to baka sa YouTube. Within this week, kapag ako, kapag ako hindi ko natiis kasi hindi rin ako makabasta-basta makalis kasi nga yung sweldo ko binigay na, wala pa akong pinipirmahan. Eh inaano ko, baka baliktarin nila ako tapos palabasin nila na yung pera na yun, ininakaw ko dahil wala akong pinirmahan. At kaming dalawa lang nandun, walang nakakita. Kaya kailangan ko makakuha ng record dito sa isang tao dito. Kailangan ko makakuha ng record na katibayan na yung pera na binigay nila bilang sahod ko. So yun lang. Sana within this week, sabi ko nga, kapag within this week, iyak pa ako ng iyak. Araw-araw ako halos umiyak. Kasi kahapon unang araw ng Ramadan, may eksena na kagad. Pangalawa ngayon, may eksena na naman. So within this week, siguro pag talagang puro ako iyak maghapon, araw-araw, siguro kailangan ko na mag-move on. Kasi sisirain talaga nila yung ulo ko rito. Parang feeling ko, hindi ko alam, pero parang feeling ko, may itong kasama ko. Na, kasi parang nagtataka ako na uugnay-ugnay ko yung naalala ko pala noon kasi nung bago pa lang ako. Mahilig ako mag-ipon-ipon mga karton-karton. Kasi wala kong ipauwi. Tapos, nagtapon ako ata ng minsan kasi ang sikip na ng mga gamit ko ito sa ilalim. Ayan sa ilalim ng higaan ko. Puno na yun ng mga anik-anik ko. Nagtapon nata ako sa basura, pati yung mga binigay sa akin na damit, hindi ko naman gusto. Parang tapon ako sa basura. Nahuli ko siya 2 beses. Na yung tinapon ko ay kinakalkal niya. So, parang napapagtagpi-tagpi ko. Bakit kailangan, pag may hinahanap sila sa akin, parang ninakaw ko or parang yun ang isa panday lang kaya hindi ako makapagpakargo. Hindi ako makapagpakargo kasi nga, syempre baka pag nagpakargo ko, tapos lahat ng mawali, ibinta ka sa akin. Tapos ito, nagtataka rin ako sa kanya. Sabi niya, kailangan magpapakargo. Ilang beses niya na akong tinatanong. So, ayun lang. Hindi ko alam kung pero hindi ako paranoid kasi hindi lang siya nangyari once eh. Madalas na siyang nangyayari. Pinapagtagpi-tagpi ko lang kasi iniisip ko, ang laki ng tulong ko dito sa kanila, ang laki ng pakinabang nila sa akin. Alam, wala nga akong pahinga eh. Tapos kahapon parang siya lang yung napagod. Diba? Tapos kahapon may isa pa palang eksena kahapon, nagpresenta mahugas yung amo ko. Tapos sabi ko, ako na yan, kasi isang na lang naman, isang pagaan na lang naman ng linis. Patingin ako sa pinto, baka may biglang sumulpot. Tapos sabi niya, hindi ako na kasi kanina ang trabaho mo pag ganito ka.
parang ginigil trip nila ako na, ako ba yung may gustong pumunta dito, maghanap ng ganito, maghanap ng ano? Sinong tanga ang gusto magtrabaho ng ganon? Na magpapalansya ka, may hanapin ka, maghuhugas ka, may lilinisin ka. Imagine ilang kwarto nililinisan ko rito. Ilan yan? Yung isang kwarto walang tao pero laging makalat. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pitong kwarto yan. Hindi ko na nga nalilinis yung isa. Ilang banyo yan? Bukod pa to sa amin. Ilang banyo isa? Dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Siyam na banyo yan. Lahat yan akin. Diba? Laba pa, plancha pa. Nakakasama lang ng loob na talaga ini-impose nila na wala akong pakinabang. Parang pinapasahod lang nila ako naman. So, let's find out. Sama na lang ako lubos na magtitiwala. Wala naman ako mapagsabi ibang tao. So, yun na. Good luck, Ophelia. See you on the top. Kaya mo yan, babe.